Pagpapagaling ng sakit sa low carb, paano nga ba gagawin? Sa mga hindi nakakaalam, maraming mga lifestyle-related na sakit ang maaari po talagang ma-reverse. In fact, kung tutuganan natin yung pinaka-root cause, talagang maaaring gumaling ito. So, ang pinaka-mahalagang unang step is maintindihan natin yung konsepto, bakit nga ba? Ano yung central pathology, common pathology sa lahat ng mga sakit na ito? So this is insulin resistance. Mapa-diabetes man yan, mapa-hypertension man yan, mapa-PCOS man yan, mataas na uric acid, gout, mapa-mataas na cholesterol man yan. The central pathology is insulin resistance. Sobra-sobra yung epekto sa hormone na insulin sa katawan natin. Kaya ang nangyayari ay dumarating sa punto na hindi na nakikinig yung katawan natin sa signal ni insulin. So kaya nga insulin resistance. So dito na natin nakikita yung iba't ibang komplikasyon. For example, yun nga sa high blood pressure, yung komplikasyon nito later sa inyong kidneys, yung komplikasyon nito later sa inyong puso, later on yung mataas na risk ng stroke, heart attack. So saka natin nakikita itong mga ito. So central pathology is insulin resistance. Yun yung good news doon. Kasi kung iisa yung kanyang pathology, then it follows na pag in-address mo yun, then the rest of the other diseases that normally they coexist, lahat sila ay kadalasan magkakasama. There's a clustering of symptoms and kaya nga minsan tinatawag itong metabolic syndrome, because it's a clustering. So what does that mean? You have normally combination ng high blood pressure, diabetes, nandyan yung truncal obesity. Yun yung malaki ang inyong midsection. So malaki ang tiyan. And we know that this is very dangerous kasi ito yung nagdudulot ng visceral fat. Yun yung taba na nakapalibot sa iyong mga organ systems. That's quite dangerous. This is the thing that normally increases yung cardiovascular morbidity and mortality. So yung epekto nito sa ating puso and even sa ating brain in the form of stroke. And idagdag natin yung combination sa clustering of symptoms na ito, yung mataas din na cholesterol, kasama din yan dyan. So kung ang central pathology nito is insulin resistance, then if you address insulin resistance, then ito ay gagaling po. So ang unang step, of course, is to go clean low carb. So focus ka doon sa go section ng food guide. When you focus on the go section ng food guide, that will help you to stay clean low carb. Gawin mo yan ng mga 1-2 months hanggang makita mo na nagsa-start ng maibsan yung mga sintomas mo, yung mga metabolic parameters mo. So again, I always tell you, please monitor yung inyong mga labs. It's not enough na yung pakiramdam mo lang. Yes, that's one part of it, yung clinical, yung sintomas, but you also have to monitor talaga objectively. Yun yung mga laboratory parameters natin, yung mga measurement natin, kumusta yung pressure mo, kumusta yung reading ng sugar sa laboratory kasi yun ay usually better standard compared sa yung ginagawa lang natin na monitoring sa sarili natin. So titignan lahat ng mga yan and then you determine kung ikaw nga ba ay nasa healing stage na talaga or malapit na. You will see that, right? You have to compare it with your other mga readings from before. So ganun lang po, kadali magpagaling. In terms of time frame, gaano nga ba, Doc, kabilis yan? Well, it depends. If you've had the disease for a number of years, yung iba sa inyo, dekada-dekada na, then it'll take longer. May mga tao will take around few months, yung iba taon. Kailangan lang ay consistency. As long as you keep monitoring and you're seeing progress, then carry on.